meron daw catering service. Diyan siya laging ginagamit. Mga catering service examples. Sabi sa, ang catering service daw ay nagko-cost ng 150 pesos per head. Okay, for gano'ng karaming tao? 20 persons or less. Then, it will cost us, gamit tayo ng other color, 130 pesos per head for 21 to 51 persons. Tapos, hindi pa doon natatapos yung ating promo. Pagka naman lumagpas daw ng 51 to 100 persons, umabot dyan, 110 na lang yung babayaran per head. And yung last na deal na binigay niya is, if in case daw na lumagpas ng 101 yung tao, 101 or more, the cost will be 100 pesos. Okay? So, nakita natin dito, may iba't ibang bilang ng tao and may iba't iba rin na amount na babayaran per head. So, habang kumukonti yung yung guest mo, pamahal na pamahal yung babayaran mo. Pagka naman marami kang guest, syempre mas konti yung price per head or price per unit. So, in a piecewise function, lagi natin gagawin dito, ang unang step is to identify the conditions. Okay? So, mag-set muna tayo ng ating function. So, ang gagamitin kong function is f of x. Pangit. Ulitin natin. F of x. Yan. Okay? Then, lagyan natin ng equal sign. Lagyan natin ng bracket. Lagyan natin yung bracket dahil mahaba-habang sulatan yung gagawin dito. Okay? So, yung una, gamit tayo ng iba't ibang kulay corresponding doon sa ating highlight. So, una natin babayaran is 150. Okay? So, what will be the condition para maging 150 babayaran? If ang bilang ng tao natin is 20 persons or less. So, ano-ano yung mga bilang na 20 persons per less? So, that will be 1 to 20. Kasama yung 20 sa bilang. Hindi natin di-dismiss si 20. Okay? So, pag sinasama natin isang number sa bilang, ang gagamitin natin inequality symbol is yung may equal. Okay? Ngayon, saan tayo magsisimula ng bilang? So, ang magsisimula natin na bilang is 0. Okay? Why are we using 0? Kasi, based sa problem natin, this is a catering service. Siyempre, pag wala namang guest, hindi ka naman mag-order ng catering, so, wala kang babayaran. Okay? So, hindi kasama yung 0 dito. At hindi rin tayo magsama ng negative dahil wala namang bilang na tao na negative. Okay, so that is why ang gagamitin natin is 0 dahil magsimula yung bilang natin sa 1. Pero we will not include 0. Okay? So, paano natin i-represent yung number na greater than 0 but not including 0? So, ang gagamitin natin is yung less than sign, sorry. Okay? So, ang number natin should be greater than 0. So, ang ating x dapat daw ay greater than 0. Okay? But it should be less than o mas maliit sa 20. Now, are we just going to use the less than sign? Hindi lang less than ang gagamitin natin because pag less than 20, the number will end at 19. Hindi tayo pwede mag-end sa 19 dahil pag 20 ang babayaran mo, 20 yung guess, so pasok siya sa 130 na range. Okay, so, lalagyan natin siya ng is equal to sign. Okay, so, pag bilang mo to, ang lower limit will be 1, upper limit will be 20. Okay? And next, okay, ayan, nag-play na. Ang next na babayaran mo is 130. Okay? So, bakit 130? Kasi, ayun no, sa given, nakalagay 130. So, ang 130 na yan, ay babayaran mo if, lagyan mo condition, if, so, gagamit natin if, anong condition? Ang guess mo is 21 to 50 persons. So, lagyan natin dito sa guide yung 21 and 50. 21 na yan. Huwag na yung kumontra na ikinood lang kayo. Ayan. Basta, understood na yan. 21 to 50. How are we going to indicate yung 21 and 50 dito? So, lagay mo dito yung 21. Okay? Bakit 21? Ba't dito hindi 1 ang ginamit? Okay? Kasi nalagay sa given natin is 21. So, sundin mo lang yung given. Ilan naman yun?
Okay? So, kaya 21 yung nandyan. And then, dahil kasama yung 21 sa bilang ng 130, ilagyan mo siya ng equal sign. Hindi mo siya equal sign. I mean, less than or equal. Okay? Then, yan. So, yung x natin should be greater than or equal to 21. Our upper limit is 50. So, lagay mo dito, x should be less than kasi dapat mas maliit siya sa 50. Pero pwede siyang pumantay sa 50. So, lagay mo dyan yung 50. Okay? So, pag binasa mo siya, ang x natin is greater than or equal sa 21. So, the count starts at 21. But it can also be less than or equal to 50. Ito yung ini-indicate niya. Okay? So, pasok siya sa range. So, for our next na babayaran, ang sabi dito, next na set is 110. So, lagay natin 110. 110 yung babayaran mo if, lagi mo lalagay yung if sa isang piecewise function kasi nag-indicate siya na nagpalit ka na ng condition. So, hindi na applicable yung naunang equations mo dito. Okay, so ano yung conditions mo dito? Ang lower limit mo will be 51. 51 yan. Huwag na kayong kumontra. Naikinod lang kayo dito. Tapos, 100 yung next. Okay? So, paano natin i-interpret yung 51 to 100? So, katulad ng ginawa natin sa taas. Ganun din. Lagay mo dyan 51. Then, lagay mo yung less than or equal. So, si 51 ay pwedeng, I mean yung x mo ay pwedeng maging 51 or pwedeng higit pa sa 51. Pero pwede siyang sumakto ng 51. Tapos, yung ating upper limit, lagay mo dyan, is x is less than or equal. Mas mababa siya pero pwedeng pumantay sa 100. Okay, so ayan na. Nabubuo na natin siya. Next, ito yung favorite part ko dito dahil ito yung pinakamadali for me. Kasi dulo siya. Wala siyang lower limit. I mean, may lower limit siya pero walang upper limit. No? Kasi siya na yung dulo. So, next will be babayaran mo is 100 na lang per head. So, babayaran mo is 100 if ang presyo, ang attendees mo pala, sorry, ang presyo is 100 if yung attendees mo ay greater than 100. So, napakadali lang yan, no? So, lagay mo lang yung sign na greater than, sorry, baliktad. Sorry na. If your x is greater than 100. Okay? Pasok ba yung 100 sa bilang? Hindi, because you did not include the equal sa baba. Okay? So, labas niya, x mo is greater than 100, it will start at 101, 102, 103, 104, and 105, and onwards. Okay? So, yan. So, ito yung ating solution para sa problem. Okay, ang piecewise function ay wala naman siyang specific na na formula, pero i-interpret mo yun yung nakalagay dito sa given. Okay? So, ayun. So, madali lang talaga yung piecewise function. Mukha lang siya mahirap kasi iba-iba. Pag inisip mo siya, isang problem siya, pero ang daming possible answers. Pero hindi. You are just going to rewrite kung ano yung nakalagay sa formula. Ibababa mo lang siya dito, tapos lalagyan mo lang nung ating mga tinatawag na conditions. If, then this one. Okay? So, mabayaran mo is 150 kung ang guess mo ay lumagpas ng 0, that is 100. I mean, that is 1. Okay? Pero less than 20. 130 if yung guess mo ay mas mababa sa 20, I mean, mas mataas sa 21 or equal sa 21. Pwede sumakto ng 21, pero siya ay mas mababa sa 50. Pero pwede siyang sumakto ng 50. Okay? 110 ang babayaran mo if nagsimula ka ng 51 hanggang 100. Pwede sumakto ng 51, pwedeng 100, pero anything in between is pasok sa 110 na babayaran. Okay? 100. 100 yung babayaran mo if lumagpas sa x ng 100. Okay? So, halimbawa, may binigay tayong given dito. Ang given natin dito is halimbawa, ang attendees mo ay 43. So, magkano yung babayaran mo if 43? Okay, magkano per head? So, kung 43 to, okay,
Kung 43 yan, kung 43 yung given natin, so saan siya pasok? Pasok siya sa case 130. Okay? So, ibig sabihin ng price per head mo ay 43, I mean 43 ang ating condition, tapos 130 yung babayaran mo. Okay? Now, will this satisfy kung magkano yung babayaran mo in total? So, hindi nito kayang i-satisfy yun. Ang mangyayari na dito is, kailangan mo ilagay yung function mo na x. Okay? So, saan mo siya lalagay? Dito. Sir, ba't manalagyan mo ng x dyan? Lalagyan natin siya ng x dyan dahil ito yung mag-i-indicate ng number. Okay? So, halimbawa, 43 ang attendees mo. Okay? 43. Magkano ang babayaran mo? Magkano yung babayaran natin kung 43 yung ating guest? So, pasok siya dito, 130. So, we are going to multiply 130 by 43 kasi ito yung ating price, ito yung ating quantity. Okay? Pinagbasihan lang natin tong conditions na to, side na to, kung saan tayo mag-multiply ng ating quantity. So, the solution will be 130 times 43. So, ang lalabas is 5,590. So, this will be the total cost na babayaran mo kung ang guess mo is nasa 43 ang bilang. Kasi, si number 43 ay pasok dito sa pangalawang set natin na if 21 to 50 ang attendees, 130 pesos per head. Multiply lang natin yung eksaktong bilang natin na nakuha, which is 43. Ito yung given. Tapos yung equation natin is ito. Okay, ito yung equation na gagamitin, yung pangalawa. So, lalabas yung final answer. So, ganyan tayo mag-solve ng isang piecewise function.